tayo ng 1 week guys sa training, sa pagdadrive. Pero yung training ko, di ba, sa trabaho, yun nga, sa driver's side lang muna ako kasi syempre wala pa akong license. So parang pinapanood ko pa lang, pinapakita pa lang nila sa akin yung routine nila, yung routine ng trabaho, ayun kung paano yung routine nila. So ayun, sa loob ng 1 week, ayun guys, syempre hindi naman madali yung trabaho ng truck driver kasi alam naman natin trabaho ng lalaki yun, di ba? Hindi naman talaga trabaho ng babae yung truck driver dito sa Japan. So ayun, medyo mahirap yung trabaho guys. Syempre maglo-loading ka ngayon nga, di ba? Maglo-loading ka, tsaka magka-unloading ka ng itatransport mo na mga gamit. So yun, talagang nilagay nila ako dun sa pinakamahirap na route guys kasi syempre tinitignan nila kung kakayanin ko. Ayun, so yun, kinaya naman. Sabi ko nga wala namang madaling trabaho, pero grabe talaga guys yung hirap na trabaho kasi brain mo, ikaw magluluding, iluluding mo yung mga gamit, ang dami nun. Tapos i-unload mo pa, di ba? Tapos mag-isa ka. May mga tumutulong naman, pero syempre hindi mo naman pwedeng i-asa sa kanila lahat yung mga ano, di ba? Yung mga tinatransport mo kasi syempre ikaw yung nandun sa, ikaw yung may kumbaga hawak mo yung truck na yun, kaya ikaw yung nandun sa loob, ikaw yung naglalabas ng mga gamit, kaya mahirap din siya, pero kaya natin yan. So ayun na nga, pinapakuha na nila ako ng license kasi nung nakaraan tinanong nila ako kung yun nga, kung kaya ko yung trabaho kasi 1 week na rin. Sabi ko, opo, sabi ko nang ganun. Tapos ayun, kukuha na ako ng mag-uumpisa na ako sa school mamaya guys, mamayang 5. Pero ngayon, ngayong umaga, pupunta muna kami dun sa tatransportan namin nung registry, cash registry ba yun? Yung kapag magsi-self-service ka guys, kunwari yung cashier busy, ayun, kung ayaw mo pumila na mahaba, may ganun kasi sila dito, ikaw yung pagpapunch nung mga pinamili mo. So ayun, i-deliver namin mamaya yun. So hindi ko pa alam kung saan kasi hindi naman ako yung driver. Tsaka hindi ko pa masyadong kabisado yung mga route nila, tsaka ako nakakabisaduhin daw kapag nagdadrive na ako kasi mahirap naman kung hindi pa ako nagdadrive, diba? Nai-stress na ako. So yun, relax muna tayo. So ayun, medyo excited na akong pumunta sa school mamaya. On the way to the logistic department. Loading the machine inside the trailer. ある？遠いってか混むからちょっとですか。 Going to deliver the machine to Yatomi Place. This is the place. It's a food company. So ayun guys, tapos na yung delivery kanina, kaya pupunta na ako ng school. So ito yung first day of school ko. Siguro hindi pa ako magdadrive yan kasi first day pa lang siguro, mga tuturuan pa lang nila siguro ako ng mga, alam mo yun, parang schooling. Siguro tuturo nila sa akin yung mga basic ng, alam yun, yung truck, kung ano yung safety, siguro yung mga ganun. Hindi pa tayo nila pagdadrive-in yan.
sa mag-inquire sa school. So, ayun guys, may mga konting gagawin muna. Kasi, kailangan daw ng yung address ko kasi, tsaka yung address ng license ko, tsaka yung address ng alien card ko, hindi pareho. Kasi nga, kakalipat ko lang guys. Hindi ko pa naayos yung hindi ko pa napapa-change address lahat ng mga tawag dito, mga ID ko, yung mga driver's license. Pero yung alien card ko, napapalitan ko na. So, kailangan ko papalitan yung driver's license ko. Kahit yung mga card ko sa bangko, hindi ko pa napapalitan yung address guys. So, kailangan ko pa rin papalitan yun. Pero, unahin ko muna yung sa license. So, sa day off ko, pupunta ako ng police station para papalitan yung address. Kasi ganun talaga dito sa Japan guys. Kailangan ina-update mo yung address mo pag lumilipat ka ng bahay. Hindi pwedeng hindi siya i-update. Tapos, ano pa ba? Kailangan kong dalhin yung aking salamin. Kanina, hindi ko makita yung mga letra. Patay tayo dyan. So, kailangan kong pagbalik ko doon, kailangan dala ko na naman yung salamin ko kasi titest nila ulit yung mata ko. Matanda na talaga ako. Samantalang dati, astigmatism lang problema ko. Ayun. So, kailangan ko talagang dalhin yung salamin ko. Pero medyo, nakakita pa naman ako, guys. Basta, kailangan ko na talagang laging isuot yung salamin ko. Minsan kasi nakakatamad magsuot talaga ng salamin. Istorbo. Kaya kahit na malabo yung mata ko, pinipilit ko makakita. Pero ayun, kailangan ko dalhin yung salamin ko. Nabuking tuloy ako na malabo yung mata ko. So yan, sana wala nang aberya pa para makapag-start na. So, pauwi na ako neto, guys. Ano oras na ba? Alas 8. Alas 8 na. So, isang oras ang biyahe ko. Makakarating ako ng bahay neto mga 9 o'clock. Tas bukas, ang aking pasok alas 3 ng madaling araw. O, di ba guys? Tindi, di ba? So, kailangan ko na talagang matulog ng maaga at maligo dahil bukas sigurado aantukin na ako neto habang nakaupo dun sa driver's sa driver's side. Nakakahiya. So, ayan guys, nakauwi na tayo sa bahay. So, ayan, saktong 9. Tsaka, ito pala guys. Binigyan ako ng satcho ko ng napakaraming uniform. Ayun o, ang dami. Pinaulan niya ako ng uniform. Lahat. Tapos meron pang jacket. O, diba? Yung jacket na wait. Binigyan niya ako ng jacket. Look guys. Diba? Kasi L daw to, kaya pinalitan niya ng M. Tapos, napakadami. Tapos may jacket pa. Diba? So, may dumating din pala guys na delivery sa Amazon. Ayan. So, gagawa ako ng ibang video neto. Kasi, magkaano tayo. Bubukas ng boxes, diba? So, ayun guys. Ano kasi tawag dun sa ano ba yun? Nagbubukas ng boxes. Ano ba yun? Ayun. Magpa-product review tayo guys. Kasi bumili ako ng mga camera pang vlog. Ayun. So, gagawa ko ng hiwalay na video dito. So, ayun guys. Thank you ulit sa panonood hanggang dulo. Sana wag po kayong magsawang panoorin yung mga videos ko. Salamat po!
Bye-bye!